9 na taong gulang na si Scott ay sobrang palabiro. Gustong-gusto niyang mapatawa ang mga tao. Iyon ang akala niya. Ang problema, hindi nagpapatawa si Scott gamit ang mga biro. Nambibiktima siya sa pamamagitan ng mga nakakasakit na biro, mga malalaki, makalat at kung minsan ay nakakatakot na biro. At tuwing may magagalit o maiinis, magkikibit balikat lang si Scott at sasabihin, nagbibiro lang ako. Ngunit palaging sinasabi ng kanyang mga magulang, hindi yan nakakatawa, Scott. Isang Martes habang nasa klase sa science, nagkaroon ng isang henyong idea si Scott. Kailangan ng patay na palaka para sa kanilang eksperimento. Ngunit nakakita si Scott ng isang malaking palaka na tumatalon-talon malapit sa bintana. Ngumisi siya. Perpekto! Si Angela na kanyang kaparehas sa lab ay abala sa pagsusulat sa kanyang kwaderno. Hindi niya napansin ang pagpapalit ni Scott sa mga palaka. Inilagay ni Scott ang buhay na palaka sa tray nito at naghintay. 1 segundo ang lumipas. Sumigaw si Angela at napatalon pa atras nang tumalon ng palaka sa mismong harapan niya. Nagsimula siyang umiyak. Takot na takot si Angela sa mga palaka at insekto. Kumagalpak sa tawa si Scott hanggang sa maiyak-iyak na siya. Tumingin siya sa paligid. Naghihintay na tumawa rin ang buong klase kasabay niya. Ngunit walang tumawa. Nagmamadaling lumapit si Mr. White. Angela, okay ka lang ba? Humarap siya kay Scott. Scott, tignan mo siya. Tumatawa ba siya? Natigil si Scott. Pero, biro lang naman. Kinabukasan, sa Bible class, ang kanilang guro na si Miss Brown ay tinawag si Gabriel upang magbasa ng isang talata sa Biblia sa harapan ng lahat. Pagkatapos magbasa, ay nakangiting naglakad si Gabriel pabalik sa kanyang upuan. Bago pa man makaupo si Gabriel, mabilis na hinila ni Scott ang upuan palayo. Malakas na napaupo si Gabriel sa sahig. Tumapon sa kung saan-saan ang kanyang kwaderno at Biblia. Napasinghap ang buong klase. Tumawa si Scott at itinuro ito na isahan kita. Tinulungan ni Miss Brown na makatayo si Gabriel. Nasaktan ka ba, Gabriel? Tumango si Gabriel habang hinahawakan ang kanyang siko. Tinignan ni Miss Brown si Scott. Hindi yan nakakatawa, Scott. Nakasimangot si Scott. Bakit napakaseryoso ng lahat? Wala ba ditong marunong tumanggap ng biro? Nang gabing iyon, 3 tawag sa telepono ang natanggap ng mga magulang ni Scott mula kay Mr. White, Miss Brown at sa ina ni Angela. Bumuntong hininga ang kanyang tatay, umiling naman ang kanyang nanay. Panahon na para matikman ni Scott ang sarili niyang gamot, sabi ng nanay niya. Kinaumagahan, maagang nagising ang mga magulang ni Scott. Nagtago sila sa likod ng refrigerator at nag-abang. Umupo si Scott sa mesa, ibinuhos nito ang malapot na chocolate syrup sa kanyang pancakes at kumagat ng napakalaki. Ew! Nabilaukan siya, hindi matamis ang syrup. Maalat at mapait ito. Hinaluan pala ito ng kanyang mga magulang ng toyo at kaunting kalamansi. Kinuha ni Scott ang kanyang orange juice para itulak ang pagkain at iniluwa niya ito. Maalat at maasim din ang juice. Mula sa likod ng ref ay may narinig siyang mga hagik-gik. Pagkatapos ay malakas na tawa. Oh my God! Biro lang! Lumabas ang kanyang nanay at ate na nakangiti. Namula ang mukha ni Scott. Mami! Daddy! Hindi po ito nakakatawa. Lumuhod ang kanyang nanay sa harapan niya. Eksakto, anak. Malumanay ang boses nito ngayon. Ang hindi masarap na nararamdaman mo ngayon, ganyan din ang nararamdaman ni Angela nang matakot siya sa palaka. Ganyan din ang naramdaman ni Gabriel nang madulas at matumba siya. Dagdag pa ng tatay niya, ang tunay na biro ay nagpapatawa sa lahat, Scott. Kung ikaw lang ang tumatawa, hindi yun biro, pangaapi na yun. Tiningnan ni Scott ang kanyang pancakes. Naisip niya ang mga luha ni Angela at nagasgas na siko ni Gabriel. Nagtubig ang kanyang mga mata. Hindi ko po alam na ganito pala kasakit ang pakiramdam. Niyakap niya ang kanyang mga magulang. Patawad po, nagkamali ako. Sa paaralan ng araw na yun, hinanap ni Scott sina Angela at Gabriel. Angela, humingi ako ng tawad sa ginawa ko sa iyo, sabi niya. At Gabriel, pasensya na sa paghila ng upuan mo. Hindi yun nakakatawa. Masama ang ginawa ko at hindi ko na yun uulitin. Promise, mapapatawad niyo ba ako? Ngumiti ng bahagya si Angela.
Nakipag-appear naman si Gabriel. Basta sabihan mo muna ako ha bago ka may gawin, okay? Tumawa si Scott na totoo na sa pagkakataong iyon at tumawa din ang lahat kasabay niya. Ang aral ng kwento, ang tunay na biro ay nagbibigay saya sa lahat, kasama na ang taong binibiro mo. Kung may nasasaktan, natatakot o nalulungkot, hindi na yun biro, iyon ay isang nakakasakit na biro at nakakasakit na damdamin ng iba. Ang pinakamainam na paraan para maging masaya at nakakatawa ay maging mabait muna sa kapwa. Tandaan, mag-isip muna bago kumilos. Tatawa ka ba kung ito ay mangyari sa'yo?